Mga ka-game yard, sa breeding, maraming bagay ang ginagawa natin na akala natin ay tama. Sinusunod natin ang nakasanayan, ginagaya natin ang iba, o minsan, sariling diskarte. Pero ang totoo, may mga ginagawa tayo na akala tama, pero yun pala ang dahilan kung bakit hindi tayo umuusad. Sa video na ito, aalamin natin ang mga totoong pagkakamali sa breeding na madalas hindi napapansin ng karamihan. Akala mo, basta magandang manok ay magiging good result. Marami ang naniniwala, maganda ang manok ko, siguradong maganda ang anak. Pero hindi ganun kasimple. Ang totoo, hindi lahat ng maganda ay nagpro-produce ng maganda. Importante ang compatibility. Importante ang genetics, hindi lang itsura. Minsan, kahit maganda pareho, hindi swak ang pairing. Akala mo, more cross ay mas gumaganda. Ito ang isa sa pinaka-common. Halo dito, halo doon, dagdag ng bagong dugo. Akala mo, mas maraming cross ay magiging mas malakas. Pero ang totoo, nawawala ang direksyon. Nagiging inconsistent ang resulta. Mahirap i-track ang traits. Minsan, less is more sa breeding. Akala mo, pwede kahit anong pairing. May iba na basta may available, basta parehong maganda, pinagpaparis na agad. Pero ang totoo, bawat pairing dapat may purpose, dapat may goal, hindi random. Breeding without direction equals random results. Akala mo, instant result ang breeding. Marami ang naiinip. Gusto agad makita ang resulta. Gusto agad gumanda ang linya. Pero ang totoo, breeding is long-term. Kailangan ng maraming generation, hindi overnight success. Kung nagmamadali ka, malamang nagkakamali ka. Akala mo, isang mali lang, wala ng epekto. Minsan iniisip natin, okay lang yan, isang beses lang. Pero sa breeding, kahit isang maling pairing, pwedeng magdala ng problema sa future. Ang bawat desisyon may epekto sa susunod na henerasyon. Akala mo, hindi kailangan mag-record. Ito ang madalas pinapabayaan. Walang notes, walang tracking, memory lang. Pero ang totoo, hindi mo maalala lahat, hindi mo makikita ang pattern, mahirap mag-improve. Serious breeders track everything. Akala mo, pare-pareho ang lahat ng manok. Hindi lahat ng manok ay pareho. May kanya-kanyang traits, may kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang weakness. Kaya hindi pwedeng iisa lang ang approach mo sa lahat. Real talk. Mga ka-game yard, ito ang totoo. Hindi ang manok ang problema, kundi ang system natin sa breeding. Kung mali ang approach, kahit anong ganda ng manok, hindi ka uusad. Ano ang dapat gawin? Para maiwasan ang mga maling ito, magkaroon ng malinaw na goal, maging consistent, piliin ng maayos ang pairing, mag-record ng results, maging patient. Sa tingin mo, alin sa mga ito ang pinaka-common na mali? Comment mo sa baba. Pag-usapan natin. Kung nakatulong ang video na ito, like, comment kung alin dito ang nagawa mo na. Subscribe sa AlphaCord Game Yard.